Ayan. po sa Iglesia ni Cristo at sa atin hong mga kababayan. Dahil po dyan, mga kababayan at mga kapatid sa Iglesia, ang mga kapatid po sa Iglesia ay naghahanda, Nelson. Ulitin ko po ang mga kapatid po sa Iglesia ay naghahanda na magsagawa po ng rally. Magsagawa po ng rally upang ipahayag sa lahat ng mga kinauukulan na ang Iglesia ni Cristo ay pabor. Pabor po sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sumang-ayon sa isinusulong ng ilang sektor na impeachment. No, klaro. Dahil maraming problema ang ating bansa na dapat pong unahin ng ating pamahalaan. Ang Iglesia ni Cristo po ay para sa kapayapaan. Ayaw namin, ayaw po natin sa anumang uri ng kaguluhan na manggagaling sa kanino mang panig. Ngayon pa lamang po, mga kababayan, ay nag-uorganisa na po ang mga lokal sa buong iglesia para magkaroon ng mga malalaking pagtitipon. Yan, Nelson, para ipakita po at ipahayag, ito po binabanggit namin na pabor kami sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na no to impeachment. Dahil ang dami ng problema ng bansa, di ba? Ang dapat po nating unahin, ang problema ng bansa na mas malaki. Yes. Hindi po ang impeachment. At dapat maintindihan nyo rin na ito ay para sa kapayapaan. At hindi para sa anumang kaguluhan na posible manggaling kahit sa anumang panig. Tama. Dapat yun ang maintindihan natin. Wala tayong pinapanigan, kundi yung pagkakaisa at kapayapaan ng bansa. Well, opo. Ayan So na klaro po klaro yung sinabi nila Ayan po yung gagawin nila na rally na hindi po ito para sa kaguluhan, kundi sa kapayapaan. Kasi ang kanilang inano dito, against sila sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Kaya nga, dito sa kanilang sinabi, natutol sila dito sa mga sa mga nag-file po ng impeachment case kay Vice President Sara Duterte. Kaya magkakaroon sila ng malaking rally, mga kababayan. Kasi sinabi na daw ng Presidente Marcos, ng ating President Bongbong Marcos, na hindi siya sang-ayon doon sa impeachment na ipinasa nitong mga nag-file po, Kaya dito, pero sa aking paliwanag dito, pagdating dito sa presidente, wala tayo sa dito sa iglesia tayo pero yung sa sa opinion ko lang, mga kababayan, dito para kasing laro ang ginawa ng presidente. Kung ayaw ng presidente, dapat automatic sabihin niya, hinto nyo na yan. Huwag nyo nang ituloy yan, Nakakagulo kayo. Parang ganun ba? Yung parang ganun yung, para kasi yung sabi niya, hindi ako pabor. Hindi niya sinabi na ihinto. Hindi lang pabor. Pero okay din ito sa parte ng iglesia kasi sinang-ayunan nila yung statement ng Pangulo na ayaw nila sa impeachment. Pero hindi naman sinabi ng Pangulo na ihinto nila yung yung pag-file ng impeachment. So dito naman, at least yung suporta, mga kababayan, na ipikita na ayaw nila sa impeachment case kay Vice President Sara Duterte. Kaya dito ngayon, hindi lang taga-iglesia, sigurado talaga ako dito na marami talaga ang pupunta dito once na magsabi na sila kung anong araw, anong petsa, saang lugar na gagawin ang rally, mga kababayan. So napakalaking pagtitipon ito, mga kababayan, Isipin nyo kung gaano karami ito, mga kababayan. Baka people's power na makikita natin dito kung mangyayari itong pagtitipon na ito, mga kaibigan, mga ka-MSB. Di ba? So dito shout out sa lahat ng mga bagong nanonood. Kung hindi niyo napakinggan yung sinabi ko kanina, yung statement, pwede niyo pong i-replay yung sinabi ko.
Kasi ito kasi yung pinaka latest na mga balita na kumalat ngayon sa social media. Itong pagsuporta ng taga-Iglesia ni Cristo dito, mga kababayan, kay Vice President Sara Duterte, na ayaw nila sa impeachment case kay Vice President Sara Duterte. Ayan po. So sa mga bagong nanonood, i-replay po ninyo yung video para mapakinggan po ninyo. At sa hindi pa po nakapag-like, mag-like na po kayo dito sa ating channel at saka mag-follow na rin po kayo mga ka-MSB, no? And then magbasa muna tayo ng mga comment dito na hindi ko nabasa kanina, no? So dito sabi ni Well Agustin Gabriel, antay lang kayo. Ayan. Rolly Antonio, loud and clear po. Oy, yes, maraming salamat kanina, no? Yung pag-play natin kasi kinonfirm ko muna kung loud and clear ba yung audio, no? Kasi bago natin i-play, no? Mabuhay ang INC, Rodel Ibita, mabuhay ang INC. I love you all, basta sa tama tayo. Mabuhay VP Inday Sara. Ayun. O, yan ang suporta mga kababayan, no? Alejandro Corpus, dapat kasi si VP Lenny ang kinuha na tandem ni VP Sara. Kasi marami ang mga kakamping saka mabait si VP Lenny noon. Kaya di niya gigipitin si VP Sara. Kaya lang ayaw nila kay VP Lenny. Kawawa naman. Kawawa. Ayan, iba-iba kasi yung opinion ng bawat isa sa atin, no, mga kababayan, no? So, kasi yun naman ang natin dahil sa panahon na yun, yung nakita natin na grabe naman yun ang nila kay former President Duterte, pagtutol, pag against dito sa Pangulo ni VP Lenny. Kaya siguro parang the other side, on the other point po na parang hindi rin nasang-ayunan siguro ni Vice President Sara Duterte na makipag-tandem. Sa opinion ko lang yun, sa opinion ko lang. Sa aking lang, kasi iba-iba naman yung natin, iba-iba yung opinion. Kasi alam niyo naman na grabe yung pagtira niya kay former President Duterte. Ayan. Siyempre, ikaw, ama mo, si Sara, ama niya, si Tatay Digong. Siyempre, anak niya, di ba? May damdamin din yan, nakakaramdam din yan ng no? Kaya siguro, hindi rin niya sinuportahan si VP Lenny. So, dito siya sumuporta kay Bongbong Marcos. Pero, sabi naman ni VP Inday, wala naman talaga siyang plano noon na magpresidente at saka tumakbo sa taas na posisyon. Sa ngayon nga, sa anguno nga lang talaga, yung sinabi nila, yung plataforma ni BBM, na pumunta sila kay Vice President Sara Duterte, nung hindi pa Vice President si Inday Sara, na ipagpatuloy yung mga big ticket, big project ni former President Duterte. Kaya sumang-ayon na lang, so nag-go na po si Inday Sara Duterte na tumakbo. Supposed to be is president po yung tatakbuhan niya. Pero wala naman talaga siyang intensyon o ambisyon, no, na maging mataas na opisyalis sa Pilipinas. Kaya binigay niya yung pagka-presidente doon kay BBM. Yung sabi niya, di ba? No? Siya na talaga yung manalo ng presidency, kaso lang talaga na wala talaga siyang plano noon na mag-presidente. Siguro sa ganun na doon siguro na mga kababayan, mga ka-MSB. Ayun, no. Ayan, no. Yes, sasamahan natin, no. Saan pa dito, hindi ko nabasa, no? Sana magabaan sila lahat na buaya ng mga kongres. Ayan, yung mga kongreso na nangunguna dyan, yung tatlo. Nakita ko si Franz Castro, si Raul Manuel, at saka itong sila Brosas, no? Ayun, nandoon sila, no? Nakita mo yung picture na yon? Pakita natin, no? Ito yun sila, eh. Kami po ni Nelson Ay, teka lang, ha? Teka lang. Kita natin yun. Saan yung yun? Saan na yun? Ayan, ito, bago, INC, emergency meeting. INC rally, emergency meeting agad. Ito, breaking news na, members of the House of Representatives are in Malacanang for a fellowship according to PCSO. So, naalarma ngayon yung mga House of Representatives. Tumawag po ng emergency meeting ngayon, no? Kapapasok lang. Tumawag ng emergency meeting dito yung House of Representatives sa Malacanang
For a fellowship kuno. Fellowship. Hindi ito fellowship. Sigurado emergency meeting ito, mga kababayan. Kasi, nabigla sila. Nagulat sila, no? Naalarma sila, mga kababayan, na magkakaroon ng malaking rally itong Iglesia ni Cristo. Ayan. So, ano yung gagawin nila dito? Biglaan po yung meeting na ginawa nila ngayon, no? Kapapasok lang ngayon sa report. So, ayan po. Breaking news yan, ha? No? Members of the House of Representatives are in Malacanang. Nandoon ngayon sa Malacanang. Basahin nyo. Ayan, ewan ko kung mabasa nyo ba. Ayan, Ay, hindi klaro eh. Klaro eh. Ayan, hindi siya klaro. Ayan. Pero ulitin ko, members of the House of Representatives are in Malacanang for a fellowship. Biglaan, ha? Biglaan to. So, sa akin dito, hindi to, emergency meeting ito. So, call sign lang itong fellowship. Kasi, members of the House of Representatives. Sino ito? Mga congressman, mga kababayan. No? Nandoon ngayon sa Malacanang para sa isang fellowship. Ayan. In other words, no? So, ginanon lang pagkasabi, pero alam natin na ito ay isang emergency meeting. Kasi, lumabas kasi ng press statement itong grupo ng Iglesia ni Cristo na magkakaroon ng malaking rally. Malaking rally. Kaya nakinabahan na. Kinabahan na itong mga sa Malacanang ngayon, sa palasyo. Kinabahan talaga ito, mga kababayan, no? Kinabahan ito ngayon. So, sino yung nagpaumpisa ng gulo? Ayan. Lumaki na talaga, mga kababayan. Pero, alam natin na hindi naman ito manggugulo. So, ipapalabas lang ang simpatiya ng mga membro ng Iglesia ni Cristo at saka lahat ng mga dadalo dito, mga kababayan. Ipapalabas lang nila ang kanilang simpatiya, ang kanilang mga hinaing, ang kanilang pananaw na hindi sila sang-ayon dito sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Ganun ito, mga kababayan. Ayan ngayon. So, anong nakikita natin dito ngayon, mga kababayan, no? Emergency meeting agad ang ginawa, mga kababayan. So, ayan po, no? May emergency meeting na gagawin nila dito ngayon sa Malacanang. So, nandyan sila lahat ngayon. Ano na kaya ang kanilang mga meeting ngayon, no? Ano kaya sa isip lang natin, no? Siguro sa akin lang yan, wala naman sa akin lang. Nagpaplano siguro, anong gagawin natin dito na magkakaroon ng malaking rally itong iglesia. So nalagay talaga yan sa isip siguro ng mga congressman o sa mga ngayon sa mga nasa palasyo ngayon, no? Na-anticipate din na. Alam nyo, mga baka hindi lang iglesia ang mag-ano dito, kundi marami pang grupo na nadadalo dito. Ayan, gulat na gulat sila dito. Kinakabahan na sila dito, mga kababayan, no? So, ano yung plano nila ngayon? Itatapat dito sa iglesia. Bibigyan ng budget. So, baka mangyayari talaga yung 1.5 billion na yan na itapat nila dito sa rally dito kasi magkakaroon daw di umano magkakaroon daw ng rally din na susuporta kay BBM, mga kababayan. Naku, ang sa akin lang dito, baka tatanggapin lang nila yung pera, pero, ayan, baka sisigaw yan doon, no? Instead na BBM, maging Duterte. Naku, sa akin, tanggapin ko yung pera. Tanggapin ko na lang yung pera. Pagkatapos, wala na silang pakialam doon kung sasali ako sa rally o hindi. Basta nasa akin yung pera. Kasi kung gagawa pa sila napakalaking talaga. Kasi, siyempre, magkukumit ka, no? Ililista yung pangalan mo. Napakaano na yan. Pagkatapos, short na yung panahon. And then, doon pa nila ibibigay yung budget, no? Saan sila maghahanap ng 100,000 na tao kung mangyayari yan, no? Para ipagtanggol ang presidente. Saan sila hahanap dyan sa 100,000 na tao na magrarally na
para suportahan si BBM? O, yan ang tanong dyan. Hindi madaling hanapin yung 100,000 na yan, ano? Kahit na mag-budget ka pa ng 1.5 billion. Kasi gagawan pa yan ng sistema. Siyempre, hindi rin sila papayag na hindi dadalo yan kasi binigyan ng pera, 'di ba, mga kababayan? Biro niyo naman 1.5 billion kung totoo man yan, mga kababayan, ha. Kung totoo yan, ha. Oh, ihati yan sa 100,000 to 200,000, magkakaroon ng 7,000 bawat isa, mga kaibigan, ha. Ganyan po ang matatanggap ng bawat isa, 7,000 pesos, no? Kapalit sa pagsali sa rally, no? Pangsuporta dito. Ayan, kung totoo man ito, mga kababayan. Oh. Yan, sa ano ko dito, hindi agad madaling na makita yung 100,000 na supporters, no? Para lang mag-rally. Pero dito, sa iglesia, mga kababayan, ayan, sigurado na kasi isang utos lang ng pinuno nila, no? Isang utos lang ng pinuno, susunod agad lahat yan kasi yan yung religious group yan. Isang tawag lang yan. Pupunta agad lahat yan. Hindi ka na maghihirap ng manpower. O, plus, marami pa yung dadalo, hindi lang iglesia. So, aantay lang tayo dyan kung anong araw yan, ha. Ayan, sabi ni, ay salamat magkakaroon kami ng pagkakaisa na magsama-sama sa EDSA upang ipahayag ang kapayapaan ng Pilipinas. Randy Victoria. Hello po, shout out po, Randy Victoria, ha. Nandyan ka ba ngayon sa NCR? Charity Candalia, ako po ay INC. Ayaw ko po matanggal si Vice President Sara. Pero sa totoo lang, di nakikialam ang INC sa politika. Pero kapag ginipit nila ang INC, makikita nila ang hinahanap nila. Ayun, nagsabi na itong member ng INC, si Charity Candalia. So, ayan, So, kitang-kita ninyo, mga kababayan, ha? So, ito nga, iantay lang kung kailan mangyayari ito, mga kaibigan, no? Susuporta talaga lahat niyan, mga kaibigan, no? Hindi lang nag-aantay lang ng kumpas. Nag-aantay lang kung anong petsa, anong araw, saang lugar. Ayan, mga kababayan. Siguro, dadagsa talaga ang mga tao dahil ayaw talaga ng mga tao sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Ganyan ngayon, mga kababayan, no? Efren Malbas, idol, kailangan wag makalabas ng bansa itong mga tuwadkom. Akop Abante, Paduano, Dan Brosas, Castro, Manuel Suarez, kailangan mahatulan ng taong bayan, sabi ni Efren Malbas. Ayan, ito yung mga nanggigipit, ito yung mga congressman na ito yung mga palaging ginigipit yung vice presidente. Hindi lang yung vice presidente, lahat ng ayaw nila, ginigipit nila, mga kababayan, no? Ginigipit nila. Ayan, dapat hindi talaga ito makalabas sa bansa. So, ayan, wag nating hayaan na makalabas ito. Pero kasi gobyerno pa rin ngayon sila pa rin ang nakahawak sa gobyerno, yung kapangyarihan, no? Kahit napigilan natin, kung ang nandyan sa mga tawag nito, sa airport o saan ba yan na makalabas sila, o kung maging konsabo yan, nako, ano na mangyayari natin, hindi na natin to mahuli tong mga taong ito. Ayan, go, INC, Erstelina, Sima Franca. Bendo mga sungayan ng mga tawhana, ang ngayon ng makabayan lak ilabay, nato, samok-samok ranang magtawhana, mga tawhana. Sila maoy gadala o gubot. Yan, sila ang nagpapadala ng tawag nito, gulo dito. Ayan, nga. Wala po na paabot sa amin na makikisali kami sa rally, pero pagsasabihan ng aming tagapamahala na magsali kami rin ng mga INC, kukulungin yung EDSA sa amin. Ayan, dadami talaga yan, mga kababayan, So, ayan po, magandang gabi po sa lahat ng mga INC members na nanood dito ngayon sa ating live stream. Ayan nga po,
no? May statement po na nilabas po sa simbahan po ninyo, mga kababayan, no? Na magkakaroon ng malaking rally. Kasi ayaw ng simbahan ninyo sa ginawa ngayon ng mga kongreso na impeachment kay Vice President Sara Duterte, no? Sinang-ayunan, sang-ayon nila na kasi sabi ni BBM President Marcos na hindi siya sang-ayon sa impeachment kay VP Sara. Kaya ito ay pinaburan po ng iglesia, no? Kaya marami ang natutuwa, mga kababayan, mga ka-MSB, sa desisyon na ginawa po ng simbahan ng Iglesia ni Cristo din po na magkaroon ng malaking rally. Ayan, mga kababayan. Shout out sa lahat ng ating mga nanonood at saka sa mga nag-like, ha, sa mga nag-share din dito sa ating usap-usapan, mga ka-MSB. Ayan. Todo po yung mong gigisingin ang Laban, Beno Pinisa, Extella Amor. Dati naming kaalyado yan si Suarez. Never namin yan gusto. Pakitang tao lang kami dyan. Alam namin yan. Kaya galit na galit kami dyan. Balingbing noon pa man. Ay, nagsalita na si Extella Lacosta de Amor. No? Kasamahan niya pala ito si Suarez. No? Balingbing pala talaga ito. No, nagpapakunwari lang, mga kaibigan, mga kababayan. Ito pala yung ginagawa niya dito. So, ayan po, ha. So, yun na. Yun na yung pinaka-latest na balita, na kalap natin, na ulitin natin, na ayaw talaga, hindi sang-ayon ang simbahan ng Iglesia ni Cristo dito sa impeachment case kay Vice President Sara Duterte. Kaya magkakaroon ng malaking rally. So, abangan ang susunod na kabanata, mga kababayan. So, mamaya, baka magla-live na naman tayo kung ano naman yung pinaka latest na mga balita na makukuha natin sa gabing ito, no? Kasi every time meron talagang mga maiinit na balita talaga na magandang pag-usapan natin, mga kababayan, no? Kagaya nito ngayon, sa nangyayari ngayon. Okay po, maraming salamat sa inyong lahat sa panonood dito sa ating live stream. Shout out sa lahat, mga kababayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you po.